makakapag-harvest. Mga ka-farmers, dagdag na naman sa ating giniya. Pangatlo na to. Si Busing ang bahala niyan. Hindi pa ako nakabili ng incubator. Ang ginagawa ko, dito sa isang agribit malapit sa amin, may nag-i-incubate. Yung pagpasok, 10. Kung maging sisiw, magkano? 15. Ayaw niya ng 15, 15 talaga, English eh. Pag naging sisiw, 15 ang bayad. So lumalabas na 25 ang bayad pag naging sisiw yan. Bumili nga ako ng Bitmin Pro. Good morning, good morning. Welcome na naman muli dito sa ating triangle house. Yung ating triangle nasa likod, yung ating mga kulungan nandito sa pinakagilid pahaba. Kaya napakalaki pa ng ating space, oh. Lawak pa. Kung maglalagay tayo ng kambing, baka, mayroon pa tayong lugar kung papalarin. Pag makahanap tayo ng pera na walang gamit, yan yung ating i-invest. Dahil bumili ako ng vitamin sa ating alaga. Ayan, nangingitlog yung isa nasa taas. Madilim, hindi makita. Ayan, nangingitlog. Yung isang ano yun? Aray-ar, nangingitlog din. Pinagplaplanuhan ko kung saan ilalagay yung Peking duck na 50. Iingatan ko na talaga. Nangihinaya ko nung una. Dahil kung hindi yun namatay, ganun na sana kalaki. Malapit na sa katotohanan. Kasi pag nangitlog yan, 100% sigurado ho ako sa aking gagawin. Makakapagbinta ako ng mga sisiw. May gustong mangitlog. Napapabayaan na yung ating paitlogan. Sa susunod na araw, aayusin ko yan. Balikan ko mamaya. Kinukuha ko every morning at saka hapon. Pag hindi kinuha, pag hapon, diyan sila natutulog. Minsan, naiiputan, naaapakan. Yung iba nagkrak-krak, yung iba nalalagyan ng dumi. Kuha muna ako ng kawayan para doon sa flower shop, para sa stand. Kasi mayroon tayong order na pangpatay. Ang aking flower shop, simula sa pagkabuhay hanggang sa pagkamatay. Ganun ang bintahan sa flower shop. Paliwanag ko bakit simula sa pagkabuhay hanggang pagkamatay. Baka kayo nagtatanong, bakit simula pagkabuhay hanggang pagkamatay? Sa flower shop mga ka-farmers, wala hong ligtas. May market. Depende lang sa inyo. Alam niyo kung bakit? Manliligaw, magbibigay ng bulaklak. Diba? Pag sinagot, may mansari, may anniversary, magbibigay ng bulaklak at saka balon. Mayroon din tayong balon. Pag nanganak, congratulations, magbibigay ng bulaklak. Pag nagbinyag, magpapadecorate, balon or flowers. Pag nag-birthday na naman ang anak, balon or flowers ang ibabigay, or chocolate bouquet or teddy bear bouquet. Mayroon tayo sa shop. Walang ligtas. Ayun. Pag kinasal, bulaklak na naman. Dekorasyon. Shortcut tayo. Pag namatay, napakaraming bulaklak. Corona, garden sa coffin, napakarami. Kaya sa flower shop, maganda ang kitaan. Kaya thank you Lord, maraming salamat na
naglakas loob kami at binigyan kami ng lakas loob para makapag-open. Ngayon, pangalawang araw sa pag-open ng aming flower shop. Kahapon, ayos. Naging smooth ang daloy ng ating soft opening. Bago ang usapan, bago mag alas 9 makapag-open na ako doon, kukuha muna ako ng kawayan. Nagtanim ako dito ng talisay sa harap ng ating triangle house. Parang hindi mabubuhay. Iwan ko lang, makikita ito after a few months kung mabubuhay yung ating talisay. Maganda kasi ito dahil malalaki ang dahon, mabilis yung paglapad. Magagamit yan bilang isang sunshade para malilim dito sa ilalim at sa harap ng ating triangle house, para pag naglagay tayo ng lamisa at mayroong dalawang upuan or kahit ilan at mayroong native na manok na pinaupo at mayroong tuba, ay naku po, inang daig mo pa ang congressman. Yan ang totoong buhay. At saka mag-harvest tayo ng mga gulay. Namumunga na yung ating upo at saka kalabasa. Pero yung ating mga aso, ayan, unlimited yung pagkain ni Brad. Asan si ano? Dexter! Dexter! Ito si Jigger. Ito tumiyak. Dexter! Come. Come here. Sayang, yung isa namatay. Nadaganan ng kahoy. Umakyat kasi. Si Agri yung namatay. Sayang ka, Agri. Ito yung ating opo na mumulaklak na. Yan yung kanyang bulaklak. Oh. Umulaklak na yan. Umulaklak na, oh. Ito yung rice hull na may mga halo na ipot ng manok. Kaya napakaganda ito sa ating mga tanim. Tapos yung rice hull dun sa labas, i-feeling dito. Lalagyan ulit. Yung kinuha ko na kawayan, yung mga dry na para magaan. Madalas ang ginagamit sa mga funeral stand, tripod stand, ay kukulamber. Pero sa akin mga kaparmers, since marami tayong libre na makukuha na kawayan dito, mas maganda kung kawayan yung ating gagamitin. Para malaki ang tipid, mas malaki ang kikitain natin, di ba? Yung tagkaro mga kaparmers, inaabangan namin, biglang nawala yung itlog niya. Tiningnan ko sa baba, wala naman, hindi naman nahulog. Kasi kung nahulog, nandyan yung shell. Biglang nawala. Ang tagkaro na ibon ay hindi makikita basta-basta. Kasi nagkukumuplan siya. Kung anong kulay ng mga dahon na katabi, nagagaya yung kulay. Ang galing nga ng ginawang pugad, oh. Ganito lang yung pugad, oh. Ganito lang kaliit, tapos ipinatong dito yung itlog. Napaka-imposible naman na naglimlim na dahil araw-araw namin binibisit. Nung nakaraan araw nang binisita namin, biglang nawala ang itlog at hindi na nagpakita yung inahin na tagkaro. Ang ganda ng pagkakagawa ng kukunin ko to dahil hindi na yan babalikan dahil hinawakan na. Gagawin kong display.
Paano ba? Lagay ko dun sa flower shop. Lalagyan ko ng isang itlog at saka makahanap tayo ng ibon na patay na. Baka hindi nyo alam mga ka-farmers, marami po akong talent. Yung ibon na patay na, tatanggalin ko yung loob, tapos papalitan ko yan ng ginit or kahit na ano na pwede, dyaryo, foam. Tapos yung balat niya ipapatuyo at ibabalik yung para pang buhay. Ginagawa ko yan sa una, marami na ako nagawa. Bayawak, ibid, yung mga manok na ilang beses nang nanalo, ginaganyan ko. Buligan na yun. Ayan yung buligan na lalaki. Baka dito may bahay. Sabi na, ang haba. Hindi talaga ako nagsisisi na noong nasa abroad pa ako, nagbitaw ako ng pera. Pinangbayad ko sa pagkuha, sa pag-travel dito, sa pagtanim. Dahil kita nyo naman, Madre de Agua ang lulusog. Ang kinukuha ko itong nasa taas dahil pag tumaas ng tumaas, ang hirap ng kunin tulad dito, pero iniingatan ko na hindi mabali. Ingat lang na hindi mabali, kasi pag nabali tapos pinuhin yung snack. Ano eh? Mga busog pa kasi yan, pero kung binigay ko ito ng mga alas 11, alauna, siguradong lahat yan nandito. Kasi yung iba, mga busog, yung isa nandito, kita ko pinasilip niya yung itlog. Yan yung black astro rope na yung itlog. Yung saging mga ka-farmers, ayan pinagbubutas. Palitan na naman natin yan ng bago. Kung kailan kukunin namin, saka naman kayo kakain. Ang arte nyo gusto nyo binabalatan pa. Masyado naman kayong spoiled sa akin. Sino kakain? Dali. May trabaho pa ako. Try nyo. Bilis. Uwi muna ako at makapag-open muna sa shop. Ito yung buhay farmers na mayroong pagka-negosyante. Dahan-dahan lang, baka sumabit ng kawayan. Si Brad ang bantay doon sa ating triangle house at sa ating mga alaga. Magtatanim daw siya ng kalabasa para mas maraming kalabasa at saka yung ating mga gulay. Pag makapag-harvest, gagawa ko ng lamisa doon sa harapan ng flower shop. Ibibinta natin yung ating itlog ng heritage chicken at saka mga gulay para additional income.
Merong isang nag-comment, sabi niya, manulugi lang daw tayo sa flower shop. Yun ang iyong opinion, wala tayong magagawa. Dahil mahirap daw sa Pilipinas. Hindi ko na mababasa ang kanyang buong comment. But, merong isang ka-farmers na nag-comment, pinagtanggol niya ako. Napakaraming salamat. Thank you sa iyong pagtatanggol sa akin. God bless po sa iyo at sa iyong mahal sa buhay. Thank you, at mayroong mga nakakaintindi sa ating mga ginagawa. Pasensya na kayo at nahihirapan tayo sa kalisod. Mausok mga ka-farmers. Grabe, pinapausokan ako. Mauna na ako dahil mausok. Ito na yung pugad. Medyo natatanggal siya. Lalagyan ko ng glue para dumikit. Mga ganitong display, bibihira mo lang ito makikita. Talagang hindi lang may pagka-realistic. Talagang real. Oh, yan. Lalagay ko dito. Ayan. Pampaswerte. Nabanggit ko, dyan sa ating harapan ay paayusan ng mga motor. Humingi ako ng mga sira na ng mga gulong ng motor. Ang gagawin ko dyan, gagawin kong dalawa. Ayan, tapos na nga. Hinati ko sa gitna. Ito yung gagamitin natin para sa mga funeral arrangement. Ako pa lang ang nakagawa ng ganito. Yung mga kapwa ko florist, kapwa ko arranger, gumagawa sila ng kukulamber, binibilog nila. Matagal na proseso. Samantalang ako, ang aking isip ay naglalaro palagi. Kaya ito ang aking solusyon. Perfect na bilog. At pagdating sa likod, hindi naman makikita yan. At pagdating dito sa likod, i-sprayhan ko yan ng puti para elegante pa rin ang dating. Ang pinakamaganda dito, hindi na tayo nahirapan, hindi tayo gumastos sa gamit. Ang pinakamaganda, perfect ang pagka-circle. Oh, ubos na yung Mother de Agua. Mga tangkay na lang. Ang gagawin naman dito sa tangkay, ilalagay namin sa mga puno ng saging, sa mga pagitan ng lupa para tumubo. Maingay dun sa kabilang lupa. Yung bahay na sinasabi kong nilayasan dahil mayroong malaking tao. Nandun yung mga bata. Nag-iinuman daw. Haps! Dahil nagbibigay kayo ng itlog, tuwang-tuwa si Mrs. Bawat uwi ko na meron tayong brown egg. Gusto nila. Damihan nyo sa pagbigay ng itlog, ha. Dapat darating yung isang araw na lahat kayo may itlog. Sayang yung buto, tanim natin. Kahit mabuhay lang yung 5 puno, ayos na. Marami na tayong tinanim, pero mas mainam pag marami. Galing ako sa flower shop. Nagpanday ako ng mga stand, yung mga bamboo na aking kinuha kaya ng umaga. At saka yung basket. Pag alas 2 kasi, hanggang alas 3, wala pang masyadong tao yan.
Mamaya paghapon na dyan maglalabasan ng tao, babalik na naman ako sa shop. Kailangan na diskarte para mabalance natin yung oras. Magamit natin ng tama. Ngayon, harvest tayo ng kanilang mga itlog. Kanina nakakuha tayo ng 5. Hindi ko na ipakita dahil marami pa laging ginagawa. Maganda sana pag lahat ganitong kulay, oh, yung brown na brown. Mayroong light brown. Ito katulad nito, naapakan, nagkakaroon ng ipot. Mayroong maliit pero hindi naman masyadong maliit. Saktong-sakto lang, parang small size. Dito ito sa mga RIR, sa mga bagong RTL yan. O, diba? Nakapag-harvest tayo. Kahapon at ngayon, meron tayong more than isang tray ata. Or isang tray pa lang. Baka meron sa ilalim. Meron nga, merong ipot. Sabi ko kay Brad, mamayang gabi, takpan ito para hindi magkaroon ng ipot. Hindi makatulog dito. Dito lang matutulog yung ating mga alaga. At doon sa pinagsinsuhan ng kahoy, magre-refill tayo. Dahil napabayaan ito nung time na hindi sila nangingitlog. Kinakabkab kasi, nahuhulog. Ngayon nangingitlog na sila. Mas mainam na lagyan natin ng ganito, yung pinagsinsuhan. Galing sa ating gamitan ng ating mga kahoy. Ito yung ating harvest ngayon. Sige na, kain kayo dahil babalik pa ako dun sa flower shop. Katingin kayo sa inyong itlog. Yung mga okra, kung hindi lang sana inatake ng uod, marami sana tayong harvest. Marami to. Hanggang doon. Tinanggal ko yung garden dito. Lalagay ko doon sa gilid lahat. Dahil nga gagawin natin itong range area ng ating mga alaga. Alas 4 na. Gutom na yung ating mga alaga. Siguro, ganun pa rin. Doon pa rin natin ilalagay sa una. Lalagyan lang ng division. Malaki naman ito para sa kanila dahil 7 lang ito. Nag-aantay na ng pagkain, oh. Ang aking idea na nakuha, magbibigay ako ng pampaitlog na feeds. Pagkatapos nilang kumain, kung ano yung hinahanda na semi-organic, bibigyan din sila. Kasi kung hindi man sila mabusog dito, merong semi-organic na doon sila mas lalo mabubusog. Yun yung aking technique. Kasi kung pure feeds, mga ka-farmers, purong pampaitlog, alam nyo naman may kamahalan ang feeds ngayon, kaya kailangan diskarte.
Parang helicopter. Tuloy kami dito. Ito yung mga malalakas kumain. Hiniwalay ko dito sa mga babaeng heritage chicken sa ating mga hens. Dahil sila yung nakakain ng marami sa pampaitlog. Eh, hindi naman ito mangingitlog. Pag nawala ng ulam, kakatayin yan. Yan ang kagandahan dito sa probinsya. Pag wala tayong pambili ng ulam, merong gulay. Pag walang-wala talaga, walang sardinas, tiis lang tayo sa manok. Mayroon akong pangtari, nandoon. Meron tayong dalawang babae na native na manok. Nakalabas. Kahit ilang bihis natin ipasok, bumabalik sa labas. Marunong na. Diyan sa may pintuan dumadaan. Tama na. Sobra-sobra ito, Brad, sa pakain. Kaya yung mga katawan, no, parang mga bula. Kahit mga bata pa. Para na itong Muscovy duck. Mangitlog na kayo. Yung bingkala ng itlog na, kayo hindi pa. Ang ating pangtari. Balik ni Brad. Baka tinan ni baga maupay. Ano ba siyang gawin ka na aga? Kaya na aga bali ang kita. Dito ka. Laki nito. Ito yung pinakamalaki sa lahat. Lakas dito. Mga 4 na kilo siguro. Kain ka na, mabubusan ka. Tanggalin ko na to kasi wala nang laman. Bago pa kainin, nilinisan muna. Ang ingay dito. Meron silang sound trip. Nagkakasiyahan. May 1 galon ata. Yung mixture ng ating pagkain ng ating alagang baboy, grower, ipa ng palay, tapos pullard, at merong kasamang banana trunk. Yan, di na mapakaliw. So ayan, yan yung pinakalas natin pinakain. Ubos yan, isang planggana. Sa kanya lang yan. Inuman sila, ayun, nag-uwian na. Meron na maliit na kubo. Pinuntahan ko, sakto, umuwi din sila dahil hapon na. So ayun mga kaparmers, kung muna ay uuwi din. Ayan yung mga pangyayari sa araw na ito. So see you tomorrow. Magandang araw. Mabuhay po kayo mga kaparmers. God bless po sa inyong lahat. At lalo na sa inyong mahal sa buhay.